Nandito kami sa gitna ng dilim. Nakakatakot yung amoy. Parang kalachuchi. Di ba yung bulaklak ng ano? Feeling ko anytime mapoposes kami ng bad spirit. At least sa Pilipinas ko kino-compare, hindi sa Japan. Ilaw pa ako isa. Ay, isa ka pa. Patayin ko muna yung akin ha. Kayo ngayon ay nanonood ng Taiwan Tip to Tip. Isang bagong bike touring series na naman ng mga bugoy na bikers outside the Philippine Islands. Ngayong season na to, samahan nyo kami magbike mula sa pinakailalim hanggang sa pinaka-norte ng Taiwan. Kaya tutok lang kayo weekly every Monday, 7pm para makasama kayo sa bike touring adventures namin. Okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng major sponsors na sina Bikery Bicycle Lifestyle, Built Cycles, Courier, Papsis HQ, Poor Life Choices, at MKS Pedals. Ayos ba? Kung mahilig kayong mag-accessorize ng inyong bikes, magkakasundo tayo nila Bikery dyan. Founded by Pam and Patoys, nagbebenta sila ng bike parts and accessories na sila mismo yung nag-curate. Sa grupo namin si Gilson yung suki dito at yung bike niya, ganyan-ganyan yung aesthetics ng Bikery. So kung trip nyong mag-bike with style, visit Bikery Bicycle Lifestyle. Dito sa Papsis, merong bikes, cafe at music. Nag-start sila sa bike services at coffee hanggang sa lumago ito into a full-blown cafe. At ngayon nagkakaroon din sila ng music events na may tumutugtog ng mga sikat na banda. At yung gamit kong Manuel Peblito dito sa Taiwan, sa kanila din galing yan. Kaya check out nyo yung branches ng Papsis, links in the description down below. Welcome sa episode 8 ng Taiwan Tip to Tip. Last episode ay nagkandaletse-letse na ang mga pangyo. Kaya ako lang naman gumawa ng ruta. Hindi naman masama yung loob ko dahil wala naman akong ginawa doon sa route eh. Pero tuloy pa rin ang bike tour na to. Dahil konti na lang ay makakalahati na natin tong ruta natin sa Taiwan. For today's video, aahon tayo ng matindi. Grabe naman to. Mula umaga hanggang gabi. Para lang makarating ng Sun Moon Lake. Kaya kung interesado kayong makita kaming magdusa, mawarak, at matakot, sit back, relax, enjoy the show. At let's go mga pangyaw. Wow! Tayo. Hi! Jai Ho! Maliwanag ko to sa... Ngayon ko na lang ulit narinig yung rear hub ko ng ganto katagal. Alam niyo yun, yung nakakairitang ingay nung pre-wheel. Masakit kasi sa ulo yung tunog niya kapag gumagawa ka ng cycling vlog kasi sumasapaw yung ingay niya sa mga boses ng taong kausap mo sa video. Pero this time okay lang, parang nagpapaalala pa nga yung tunog ng hub na gumagalaw ka ng mabilis nang hindi nag-e-exert ng effort kasi nahuhulog ka lang naman ng pababa sa kalsada. Oh my God! Oh jeez! Oh my God! Yung klase ng hulog na masaya, yung may control ka pa rin. Parang yung sabi ni Buzz Lightyear sa Toy Story, This isn't flying, this is falling with style. oh, tabi! So sabi sa mapa ni Sam, dire-diretso na to, di ba? Paano na? Sun Moon?
Pag may fork daw. Pero saglit lang yung libreng kilometrong galing sa Lusong. After a while, umaahon na naman kami. CR mo na. Pahawak lang. Bike, ano gusto mo? Akala ko yung yun. Wait lang. Uy, baka private yun. Sama na yung pinupuntahan natin. Surprise. Ito na ba yun? Oh, surprise daw. Ano to? Pawi? Backtrack? O dire-diretso lang? Backtrack ba? Surprise nga doon. Sige. Nandito kami sa, hindi namin alam kung saan papunta kundi si Sam lang. This is how much we trust Sammy. May tiwala naman kami kay Sam. Pero wala kaming tiwala sa mga asong bantay ng farm dito sa Taiwan. Dahan-dahan lang. Kita mo yun? Nagtago, camper. Oo nga. Nang ambush. Matalino yung aso eh, no? Yung mga aso dito nagtatago sa mga puno ng saging. Tapos pag malapit ka na sa kanila, saka sila lalabas at mga habol. Buti di naman kami nakagat o ano. Ano ba mangyayari kung nakagat ng asong ulol yung taong ulol na talaga ha? Nakakatawa kasi galing sila doon sa ano, kanto. Saan si Gilson? Pero may dugong dog whisperer pala to si Gilson. Eto, meron siyang tip kapag hinahabol ka ng agresibong aso habang nagbabike. Pag ganun, intuan mo lang. Tapos pakilala ka. Mabait naman yung mga yun eh. Hi, ako nga pala si Alien. Oh, May mga moments na kahit ang tarik na nung ahon namin, wrong way pala kami. Buti na lang kumalas na si Father Bud sa amin nung time na to. Wala na kasi to dun sa original na ruta namin. Kumbaga, side quest na lang to. umakyat pa tayo. Bukod pa doon sa mga aso, hassle talaga tong ruta na to kasi matarik talaga. Tapos mas feel mo siya kasi yung mga bike namin hindi bababa ng 25 kilos yung timbang. Pongyo, untas na nito Pongyo. Saka nasabi ko na to kanina pero ulitin ko ulit kasi ang kati talaga ng ahon na to. Walang nababawas dun sa 1,400 elevation namin for today kahit na umakyat kami dito. Plus 300 meters na paakyat lang to sa kabuuang ruta. Grabe ka Pongyo. May ambag ba to dun sa 1.4 na elevation? Wala pa, ito pala yung 300. Hindi naman kina-compare ko to sa Japan. Pero yung mga ganitong lugar doon, may ano, di ba, yung ring for bear. May bear ba dito? Parang wala naman. May leopard daw eh. Kanina pa natin nakikita yung leopard signage. Yung leopard yung ano diyan. Pero nakakatawa din magbike dito sa Taiwan eh. Kahit na ang laki ng ginastos mo para makapag-bike touring abroad. Para ka pa rin nasa Pilipinas kasi nga nagkaalat yung mga puno ng saging dito. At oras na tayo nasa Pilipinas. Puro puno ng saging. Yung utak ko parang hindi din fully committed pagka lumulusong. Kasi baka mamaya backtrack lang pala yung ruta, edi aahunin ulit namin to. Pongyo, aahunin ba natin ulit yan Pongyo? Tsaka matarik yung kalsadang pababa. Pagka nagkamali ka, bangin yung uhulugan mo. Dahan-dahan lang Pongyo. Ayoko pang DNF. Nag-iingat din ako nung time na to kasi napapraning ako na baka mamaya ma-detach yung front rack. Kasi may mga kakilala na akong na-aksidente sa ganun. Nag-aalala ako baka malaglag yung front rack ko eh. Or yung nakaload sa harap. Pag bumara yun sa gulong mo, endo ka 110%. Baka natatagtag na rin yung iPad. Baka ma-delete yung mga file. After namin dun sa lusong na secluded area, may nakita kaming banyo out of nowhere. Kaya naghilamos muna kami at nagpahinga.
Pero Pico, dahil may CR na dito, malapit-lapit na yung... Marty, can you give me beard advice? You have to shave your hair. Mabi, meron na akong Golden Gate Bridge sa ulo. Dito na rin napansin ni Jilson na meron palang tinik ng halaman na nakabutas ng gulong niya. Dito, ewan ko kung tinanggal mo. Labas mo muna yung bacon! Paikutin mo Hindi, para wala magsara na, yung diba? silan. Hindi, bumaba pa. dapat nasa baba. Oo. Dapat nasa baba. Paikutin mo. Ginagawa mo, Marlo. Over. Over mo. Kibuloy, is that you? Sige, pump mo. Pump mo, dapat taas mo yung pressure. Pero minor setback lang yan compared sa pawis at energy na kailangan naming ilabas para lang makapunta dito sa additional destination namin for today. Mula dito, ahong matindi na. Ikaw. Sa palaman. Ay, grabe. Nasaan na tayo? Taas naman ito. Grabe naman to. Tama na. I cannot anymore. Sa kalagitnaan ng ahon, biglang dumami yung mga tao na parang may event. Ang meron dito? Bili tayong buko, may buko juice dun, oh. Ano? 157. Sam, ano to? Flower Park. Ah, ito yun. Nandito na tayo ngayon sa... 归逆甜心玫瑰园。 Ito yung nahanap ni Sam na side trip sa Garmin niya. Para siyang flower garden na may entrance fee for tourists. Tapos hindi laging open tong lugar na to. Nasaktuhan lang namin na in season yung mga flowers kaya open yung lugar. Wow, ganda! Ang taas niyan. Sam, refund. Talagang parusa kayo, no? So, nandito kami ngayon sa lugar na puro flowers. And may entrance na 120 NTD. Umahon kami ng sobrang taas, sobrang tarik kanina, di ba? Tapos sabi ni Marlo, baka raw nandyan yung Sun Moon Lake. Yan, bundok na yan. Uy, pag ikaw nangati dyan, ha? Ito ba yung mabango? Hindi. Ano yung mabango na amoy? Oh? Mentol siya. Mentol flower. Santol. Mentol? Oo nga, no. Mentol to? Mint, pisilin mo. Bunutin, pisilin mo lang. Mapanira ka talaga sa kalikasan. Ano yung basura? Ano gawin niya? Tatapon ng basura. After magsawa, umexit na kami tapos kumain kami ng 100 pesos na soft serve ice cream. Ice cream! 50 na lang. 50 na lang? Kasi 2 for 100. Masarap? Shishi! Ulit yung ahon mo, ha? Kapon pa tayo nagpa-flower, ha? Tawag doon F4. Masaya din na may experience maging member ng F4 lalo na kung nasa Taiwan ka. Kaya habang paalis kami sa flower garden na yun, naisip ni Marlo na si Sam na lang daw yung dapat gumawa ng mga future itinerary namin. Oo, tatagtarin niya ng flowers yung itinerary niyo. Sa amin lang pa po organize. Hindi tayo lagi sa flowers. Yung mga itinerary ni Sam, no? Puro flower. Mahilig pala sa halaman si Sam, eh. Kala mo enduro. Flower pala. Grabe, kabundukan. Hindi ko na alam nasan tayo. Pangyaw, saan na tayo? Magdidilim na pero hindi pa rin natatapos yung paakyat at nakakaiyak na kalsada. Umiiyak. Iiyak. Ano mga itsura niyo? Umiiyak. Huwag kayo iiyak. Okay siya kasi malamig. Pero nakaka-trigger ng pulikat yung gradient.
Ano, papunta na tayo sa Tropic Thunder. Lusong! Medyo mahaba tong lusong na to, pero gagamitin ko na din yung oras para i-explain gaano kalayo tong naging detour namin kung ikukumpara siya sa original plan, which is yung sinusundan ngayon ni Father Bud. From GG Tunnel dito kami dumaan para umabot sa Flower Farm. Ahon lahat yan dahil tatagusin mo tong mga bundok na to. From Flower Farm lumusong kami dito sa secluded area na pababa ulit ng bayan. Ito yung detour ni Sam. Extra 300 meters na ahon. So extra 300 meters? More or less. Para bang alam ni Father Bud kung ano yung pagdadaanan namin kaya siya napamura. Pero lahat ng pagod namin nung panahon na yan masasabi kong sulit naman. Lalong-lalo na kapag kinikwento mo sa ibang tao yung naging experience nyo. Gagabi na kami. Alas 5 pasado na nung umalis kami dun sa Flower. Expect nyo yung isa na namang segment ng Night ride sa gabi. Hajimete no Nihon Bike Tour では MKS ガマを使っていました。長野の山道から東京の街中までこのペダルと一緒に走りました。実際にこのペダルが作られているところも見て、さらに安心して使えるようになりました。丈夫な日本製ペダルを探しているなら、ぜひ MKS ペダルを試してみてください。 Ano daw? Quality bike parts meron sa Build Cycles niyan. Nagpa-bike wash, tune-up, overhaul, and maintenance din sila sa lahat ng klase ng bikes. At maganda yung customer service nila. Magaling yung mga mekaniko at mabait yung mga staff. At huwag kayong mahihiyang dumalaw, welcome lahat dito, mapa newbie bikers or seasoned cyclists. Kaya visit the branches of Build Cycles, links in the description down below. Bago pa kami makain ng aswang sa kagubatan kung meron mang ganun sa Taiwan, nakabalik na kami sa Kapatagan. Tabing highway na naman kasabay ng mabibilis na sasakyan. kanina pa tong ano na to bato-bato. Ano ba yan? Malaking ilog? Tunnel ba yan? Buti may ilaw akong baon. At I think pasado alas 6 na, pero hindi pa rin sila nagbubukas ng ilaw. Pero handa naman kami. Tanggap na rin namin na gagabihin kami. Buti na lang talaga nag-check out ako sa Shopee ng mga ilaw. Kasi kung hindi, wala akong makikita. Nandito na tayo sa bayan ng Shuili. Dito yung last pit stop natin bago tayo umahon ng Sun Moon Lake. Andito pa rin kami sa cycling route 1 and 3. Yung ganda dun, oh. Moon River, wider than a mile. May mga nangingisda dun, oh. Or sabi ni Kevin Yap, Mr. Brightside, namamansin. Mukhang maganda yung tulay sa malayo kaya kahit madilim na, sige puntahan pa rin natin. Ito yung tulay ng Shuiyun dito sa Shuili. Pang pedestrian lang siya na tulay kahit motor bawal dito. Sa ilalim niya ay umaagos yung Shuili River kung saan maraming taong nag-fishing. Mukha namang malinis yung ilog kaya maganda siya tambayan kung maaga sana kami nandito. Yung dalawa daw nasa 7-Eleven. Doon muna kami magre-regroup. Gabi na rin eh. Daming pailaw, oh. Pshoo, 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 pshoo. Bago kami mag one last climb, kumain na agad ng dinner tong si Budol Buddy. Di na daw niya kayang tiisin yung gutom. Pagod na ako, hindi pa tayo kumakyat. Early dinner yan ah. Kakain ko ba? Nainggit ako kay Pongyo. Kain na rin tayo. Nangyari na to eh.
Baka mamaya wala kami makainan dun. Ano yun? Buy one, take one. Si Pao lang yung di kakain. Nainggit na din yung mga pangyo kaya kanya-kanyang kain na din kami. Kain. Okay, gusto mo na lang. Nakakamiss ko pasta. Tsaka sa mga nakanood na ng Gaijin Cycling Nation Season 1, natuto na kami sa bad experience namin ng first day namin sa Japan. Hindi namin alam na posibleng wala na kaming makainan pag nagdilim na. Plus, nasa tahimik na probinsya pa kami. Nauwi kami sa pagraransak ng mga bendo machine at mga instant noodle sa pinakamalapit na tindahang makita namin. Pagtapos namin kumain, madilim na talaga. Ngayon pa lang kami aahon ng matindi. Eto na mga tao, night ride sa gabi, part 2. So pahon kami ng Sun Moon Lake, pero nilubugan na kami ng araw. Buti na lang, tahimik dito. Alala mo yung kumain tayo ng Italian restaurant na Maginoul? Ah, umuulan. Sobrang lamig na lahat tayo parang gusto na mamatay. Maginaw no! Pero ang galing ni Chris no, naisip na niya yung traffic tsaka yung stoplight. Di ba siya yung nagsuggest mag-train? Kwento mo to kay Chris pag nag-usap kayo. Na buti alam niya yung tungkol sa mga stoplight. Yung kay Chris ganito eh. Buti pa yung kay Chris ganyan. Oh, ganda oh. Ano to? What is this? Yung mga bata naglalaro pa rin gabi no. Oy, ano Sam? Mali daw. Pababa daw to ulit. Ikot? Kamali kami. U-turn, U-turn. Kaya natin to. Ginusto natin to eh. Pagtapos naming maligaw, nahanap din namin yung daan. Alam na naming nasa tamang daan kami kasi dapat daw highway yung paakyat ng Sun Moon Lake. Alam namin to kasi minessage kami ni Father Bud. Kahit na bad trip siya buong araw, inaabisuhan pa rin niya kami tungkol sa daan. May grocery ako. Oh. Kailangan mo? Pili lang. Pili ka na lang. Yeah. Coffee. May paninda ka? At isa sa mga warnings niya, meron daw mga unggoy sa kalsada. May mga unggoy dito ha. Ibenta ko sa kanila. Hindi bumibili yung mga unggoy, nangahagaw lang yun. Cashless sila, cashless. Para sa mga hindi pa nakaka-encounter ng unggoy, medyo nakakatakot sila lalo na pag sanay sila sa lugar na matao. May experience kami sa Japan ni Yano Boy tungkol sa isang unggoy na ayaw magpa-picture. Kung nakikita mo sila dahil may liwanag pa, makakalayo ka pa. Paano kung super dilim ng paligid? Grabe! Oh no! Wala, di ko nga makita yung mukha ko. Nangyari? Ha? Huwag daw watak-watak. Guys, tignan nyo. Pitch black. Bawal maghiwa-hiwalay. Umihirit pa si Pau, sabi niya, pinapartidahan daw namin si Father Bud kasi kami umaahon ng madilim. Paanong pinartidahan pa? Mas malakas ka sa gabi. Pero bike namin ngayon si Balanar, malakas doon sa gabi. What motor? Ay, easy lang daw. Easy lang kami. Nakikita nyo ba ako? Ganito kadilim. Silawin mo lahat ng unggoy. Yung mga unggoy, umiilaw naman yung mata nila sa ano, di ba? May glare. Hindi ako sa taas. Parang malapit na yung taas Makakunin nung unggoy yung ano, edit mo. Akala nila lakatan. Nandito kami sa gitna ng dilim. Ito naman yung ginusto namin at inaasahan rin namin mangyari. Pero hindi namin na-expect na ganito kadilim Dito ako nagba-vlog sa may poste para makita nyo ako. Pero ito sila Picturean nga natin. Medyo okay pa naman kami dito kahit na wala kaming makita. Kaya pa namin magtakutan. May dare ako sa inyo. Patayin nyo yung mga ilaw nyo. Sam! Ay! Dilim! Tingin ka sa likod, Pao. Tingin ka sa likod.
Wala akong makita. Pau, dito daw. Dito yung daan. Pahinga ka. Oy, break daw! Akala ko malapit na tayo. 400 elevation na lang. So parang isa't kalahating ahon coffee. Parang isang kalahating ahon coffee. Narinig ko na yan ah. Sinabi mo rin yan nung season 1 eh. At least sa Pilipinas ko kino-compare. Hindi sa Japan. Hindi kay Chris. Yung kay Chris ganito eh. Buti pa yung kay Chris ganyan. Si Chris nakahanap nito kaya salamat Chris. Habang pasikip ng pasikip yung kalsada, mas lalong lumalamig yung hangin. Sarap! Lamig! Whee! At eto, merong constant amoy dun sa paligid na mabango. Similar dun sa naamoy ko nung umaahon kami dun sa liblib na lugar. Kanina pa mabango eh, no? Bango talaga, kanina pa yan ah. Nakakatakot yung amoy. Parang kalatsuchi. Di ba yung bulaklak ng ano? Around this time din, nag-uumpisa ng malobat yung mga ilaw namin. Yung ilaw ko fully charged naman. Siniguro ko yun dahil alam kong gagabihin kami dito sa parte na to. Wala ka ng ilaw ngayon? Wala na. Doon na lang sa may liwanag. Hindi ko ina-expect na mauubos yung mga battery ng ilaw namin dito sa ahon ng Sun Moon Lake. Hindi natin napaghandaan. May ilaw pa ako isa. Ay, isa ka pa. Patayin ko muna yung akin ah. Tapos yung pinakatuktok ng sementeryo tol. Oo. Gagi tol, walang tao. Tapos may biglang latang bumagsak, bumubulong sa kanila. Hindi, sobrang nakakatakot talaga. Like, feeling ko anytime mapopossess kami ng bad spirit. Pero hindi ko na lang nakwento sa kanila yung mga observations ko kasi ayoko nang dagdagan kung ano mang pagdurusa yung nararamdaman nila. At kung yung mga ilaw na lolobat, ganun din ang mga pangyaw. By this time, tinitira na namin yung mga gamis na bigay ni Father Bud. Ano ba yan? Ano siyang gamis? Dilson no? Yan. Hindi ko alam, bigay rin ni Father Bud eh. Bonk breaker. Kuha ka. Sige. Oh. Thank you. Ano to? Balasa nito. Tarap. Mukha sa magnet sa rep. Pero ang sarap. Eto na, lusong na naman. Sige, mauna kayo para kita kayo sa video. Grabing ikot yan ah. Half circle. At bago maubos lahat ng lakas at resources namin sa madilim at walang katao-taong kalsada, nakarating din kami sa sentro ng Sun Moon Lake. Dito na kami eh. Ang dami palang mga hotel dito, no? Kaya lang wala na kami makainan. Sarado na lahat. Alas 9 na eh. Isang kainan na lang yung nakita namin na hindi convenience store kaya pinatos na namin. Ang tinda nila ay mga fried chicken. Maano ko para dito. Ito yung masaya eh, yung pagka pagod ka na. Kahit anong kainin mo, fight na. Saka sobrang sarap. Masarap ba? Hindi, kapag pagod ka. Pagod ka na, oo naman. Kanina talaga, hindi ko alam kung bibigay ako. Yung anxiety ko nung unggoy. Wala yun. Nakita kasi ako sa Thailand nung ganun eh. Parang minimutilate nila yung mukha nung tao. Baka ibang unggoy yun. Sa sobrang gutom namin, nag-focus muna kami sa pagkain. Hindi na muna kami nag-check-in o ano, basta kain muna kami. Finally, masasabi ko din na natapos na talaga yung ride namin for today. Nakarating na kami sa accommodations namin for tonight at marked safe kami sa mga unggoy. Wala ko, nandito si Marlo. Marlo? Andyan ka nga. Pero kahit laspag na kami niyan, masaya kong masasabi na natapos na yung pinakamahirap at pinakamadramang araw. Dito na kami sa aming bahay. Anong oras na? 10:22 sa akin. Hindi na makapagkwento, pagod na ako. After nung big climb, lusong, di ba? Kasi pati pagsasalita na ano na eh. Makain ng energy.
parang yung creative energy mo nawala. Ako rin parang wala ako ganong picture ngayon kasi apat na aso. wala, wasak. Creative juice. Tumaan na lang. Tumaan ako sa zip. Alam nyo kanina, meron kaming nadaan ng gumuhong Taoist Temple pagkababa namin ng flower garden. Naisip ko na dito na lang ikwento sa uli para mas may sense yung gusto kong sabihin. Etong temple na to ay ang Wuchang Temple. Gumuho siya nung nangyari ang September 21, 1999 earthquake sa Taiwan. Or mas kilala ng mga lokal na 9/21 earthquake sa Gigi. Umabot sa 2,450 nang namatay sa lindol na to at umabot sa 10 billion NTD ang pinsala. Sa Nantou County pa lang yan. Dahil dyan naisip nilang i-preserve yung nagibang kalagayan ng Wuchang Temple para magsilbing alaala sa nangyaring trahedya. 8 years ginawa tong Wuchang Temple pero 1 taon lang tinagal niya bago siya nagiba. Wala naman kasi talagang permanenteng bagay sa mundo di ba? Gaya ng wasak na Wuchang Temple, wasak din kaming nakarating sa Sun Moon Lake. Kota na ako sa pagbabite. Tutulak ko na lang papunta ng hotel, malapit lang naman Pero yung pagkawasak ko, feel ko mula laman hanggang ego. Dati nagtalk sa Grafica Manila si Jeloy Concepcion. Wala akong pambili ng ticket nung event niya noon pero meron akong nakitang picture mula sa talk niya. May isang slide dun sa presentation niya na nakalagay let the world shatter your ego. Hindi ko alam kung anong context ng slide na yun sa talk niya pero gusto kong isipin na baka ang meaning nun kung ano mang alam mo sa mundo ngayon wala pa rin yan sa kalingkingan ng mga bagay-bagay na ituturo sa'yo ng mundo. Nagbabike lang kami sa Taiwan pero ang dami ko ng realizations dahil lang sa pressure ng Queen Stage na to. Natutunan ko na sa mga lakad na ganito, masama pala magreklamo kung wala kang ambag sa pagpaplano. At baduy man sabihin pero malaking factor pala talaga sa bike tour yung mga kasama mo sa grupo. Ganun lang nakalahati na natin tong Taiwan tip to tip. Napapagod na ako mag-edit pero sige tuloy pa rin natin to. Para kahit nanonood lang kayo sama-sama tayong nawawasak at natututo sa mga experiences ng mga pangyo. Ulul, dami mong alam. At dyan muna natin tatapusin ang episode na to pero bago tayo maghiwa-hiwalay, ito yung progress natin sa bike tour na to. Dito tayo nag-start papasok natin ng Gigi Tunnel. At dito tayo natapos sa Sun Moon Lake. At ito yung kailangan nating buuin para matapos tong Taiwan tip to tip bike tour na to. Nasa kalahati na tayo. Kaya kita-kita ulit tayo every Monday, 7 PM ng gabi para sa bagong episodes ng Taiwan Tip to Tip. Ako si Higad Pating, gumagawa ako ng cycling at travel videos. At kung nagustuhan nyo tong video na to, pwede kayong mag-iwan ng like, comment, at i-share nyo na din to sa mga kakilala ninyo. Mag-subscribe na rin kayo para dumami pa tayo sa channel na to. At sali din kayo sa Facebook group naming Team Monday para mabalitaan namin kayo sa upcoming episodes at merch na paparating. Gaya nitong Go Far X Taiwan Tip to Tip Dry Fit Shirt at Taiwan Tip to Tip Sticker Packs. Next episode, may iba naman tayo. Kota na tayo sa pasyalan kaya bubuntutan natin ang napakabilis na si Father Van para makita kung ano ang punto de vista niya dito sa Taiwan. Ang technique pala, huwag ka papaiwan sa stoplight. Habulin mo siya.